You are approaching China's territorial waters. Kung ikaw ay isang barkong mula sa Timog Silangang Asya na naglalayag sa karagatang Timog China, isa sa mga huling bagay na nais mong makita ay ang isang barkong Chino na papunta sa iyong direksyon. Sa kasamaang palad, para sa isang Coast Guard ng Pilipinas, ito ang eksaktong nangyari sa kanila. Sa kabutihan, nakaligtas ang mga kawani ng Philippine Coast Guard, ngunit may ilan sa kanila ang nagkaroon ng malubhang pinsala. At bagaman lumipas ang alitan na ito, ang pangyayari ay isa na namang palatandaan na umiinit ang tensyon sa lugar na ito na pinag-aagawan sa karagatan. Magpapatuloy pa kaya ang pagtaas ng tensyon hanggang sa di maiwasang konklusyon? Ano ang naging tugon ng Pilipinas sa pangyayaring ito? Susuportahan kaya ito ng kanyang mga kalyado? Halika atin tutuklasin kung paano nais ng China wasakin ang Pilipinas dahil sa pinag-aagawang teritoryo. Bago natin suriin ang kamakailang pag-aalsa sa pagitan ng barko ng Pilipinas at China, pag-usapan muna natin kung bakit nagkakaroon ng hidwaan ang dalawang bansa sa una pa lamang. Ang karagatang Timog China ay medyo may palabang pangalan. Maaari nating basahin at isipin na ito ay isang rehiyon na pagmamay-ari ng China. Ngunit hindi ito ang binabanggit ng ating bansa. Malayo ito sa tinatanggap na katotohanan. Sa katunayan, ilang bansa ang may kinakasuhan sa mga tubig sa loob ng karagatang timog ng China. Bukod sa China, ang Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei at Taiwan ay lahat naniniwala na sila ang nagmamay-ari sa bahaging tinatalakay na lugar. Marami sa mga pinagagawang lugar na ito ay nag-overlap. May mga islang bahura sa tikong sinisira ng mga barko. Lahat sila ay ang mga pyesa sa peligrosong laro ng politika. Ang pag-aari ng China sa karagatang timog China ay pinakakontrobersyal. Ito ay dahil ito rin ang pinakamalaki, sumasaklaw sa halos 3.5 milyong kilometrong kwadrado na bumubuo sa dagat. Nagdagdag sa kontrobersya ang kawalang katitikan ng China, ang kanilang pag-aangkin sa tinatawag na 9-dash line. Literal na ganyan ang pangalan. Sa mga mapa, ang lugar ay literal na may tanda ng siyam na guhit. Ang mga mapa na sumusunod sa pag-angkin na ito ang naglalaan ng pag-aari sa China sa halos lahat ng karagatang timog China ay lubhang kontrobersyal. Kahit ang maikling paglabas sa background ay maaari mapanggagalit sa mga bansang may mga kontraangkin. Isang halimbawa ay ang Barbie movie, isa sa pinakamalaking pagpapalabas sa sinehan noong 2023. Sa isang eksena lamang sa pelikula, nagpapakita ng mapa na may 9-dash line ang China. Bilang resulta, ipinagbawal ng Vietnam ang pelikula kasama ang pinuno ng Departamento ng Sine na sumabog sa mapa bilang nakakasakit. Bumabawas na pinagbawal ng Vietnam ang ilang bahagi ng pelikula para sa parehong dahilan sa mga nakaraang taon tulad ng Abominable at Uncharted. Iniisip din ng Pilipinas ang pagbabawal sa Barbie. Sa wakas ay nagpasya na wag. Gayunpaman, hiniling ng mga opisyal na mag-blur ang mapa. Binalaan din ang mga filmmaker na sila ay hindi mag-atubiling magpataw o magbawal ang mga pelikula na may kinalaman sa mapa na kinabibilangan ng 9-dash line. Ang lahat ng 200 nautical mile mula sa baybayin ng isang bansa ay tinuturing na eksklusibong economic zone ng bansang iyon. Ang siyam na guhit ng China na kanilang pag-aangkin ay tumatakbo sa ibabaw ng eksklusibong ekonomikong zone ng kanilang mga kapitbahay sa karagatang timog China. Ito rin ay sumasakop na malaking bahagi ng karinawang itinuturing na pandaigdigang tubig. Noong 2013, dinala ng Pilipinas ang China sa pandaigdigang hukuman. Noong 2016, ang tribunal sa The Hague ay nagpasya para sa Pilipinas. Gayunpaman, tinanggihan ng China ang hatol na ito. Sa katunayan, tinanggihan nito ang paglahok sa mga pagdinig sa lahat. Lubos na itinanggi ang mga ito. Tulad ng maaari mong isipin, hindi ito eksakto mga batayan para sa isang mapayapang pagkikipag-ugnayan. At iyon ay bago pa natin isaalang-alang ang pagtatayo ng mga isla. Ang karagatang timog China ay hindi walang laman. Ito ay puno ng isda at iba pang mga likas yaman na bahagi ng dahilan kung bakit desperado ang mga bansa na ipahayag ang kanilang mga pag-aangkin. Ito rin ang isa sa mga pinakabisi na daan sa paglalakbay sa buong mundo. Ngunit bukod sa lahat ng iyon, mayroon itong mga dosenang maliliit na isla. May dalawang pangunahing grupo ng mga isla. Ang isa ay tinatawag na Paracels, ang isa ay tinatawag na Spratlys. Mayroon din mga bahura at mga shoal.
Ang isa sa mahalagang mga ito ay tinatawag na Scarborough Shoal at ang isa naman ay tinatawag na Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal sa ating bansa. Lahat ng kompetisyong bansa maliban sa Brunei ay nag-aangkin sa hindi bababa sa isa sa mga islang ito. Upang patibayin ang kanilang mga pag-aangkin, ilang bansa ay naglaan ng mga taon at daan-daang milyong dolyar upang likain, patibayin, lagyan ng militar ang mga isla sa kanilang kontrol. Ang China ang may pinakamalawak na programa ng pagtatayo ng isla. Isa na dito ang Triton Island. Ang Vietnam at Taiwan ay nag-aangkin ng pagmamay-ari sa isla. Gayunpaman, ang isang pagsusuri ng The Guardian sa mga larawan ng satellite ay tila ipinapakita ang China na nagtatayo ng runway sa maliit na tinatalakay sa isla. Ang laki ng runway ayon sa Associated Press ay magbibigay daan sa isang mga military aircraft na umaalis at dumarating dito. Ito ay isang halimbawa lamang na marami. Pinilit ng China na itanggi ang pagmimilitarize sa islang ito. Inaakala nito na sinusubukan lamang nitong gawing ligtas ang pag-navigate sa paligid ng mga isla. Noong 2022, sinabi ng isang admiral ng United States na ang China sa katunayan ay lubusang militarisado ang hindi bababa sa 3 isla sa karagatang Timog China. Kung tama si Admiral John Aquilino, ang China ay nagpunuan ng mga isla ng mga military equipment, mga jet fighter at higit pa. Bakit lubos na nababahala ang isang admiral ng US sa karagatang Timog China? Ito ay malayo mula sa Washington, ngunit ang issue ay nag-aalala sa ilang mahalagang mga kaalyado ng United States. Ang China rin ay isa sa pangunahing mga karibal sa geopolitics ng Amerika. Pagkatapos upang lalo pang gawing komplikado ang mga bagay, itinataguyod ng US na dapat ito ay may karapatan sa kalayaan ng pag-navigate sa malalimang pinag-aagawang tubig. Ang China ay nakasalungat sa iba pang mga bansa sa lugar ng maraming beses sa mga nakaraang taon. At higit na marami ang kontrobersyal na banggaan ng Pilipinas at ng China. Ang kamakailang insidente sa mga barko ng Pilipinas ay isa lamang sa pinakabagong halimbawa kay ano ang nangyari. Tandaan mo ang Second Thomas Shoal, isa ito sa mga pangunahing site sa loob ng karagatan ng Timog China na inaangkin ng Taiwan, Vietnam, Pilipinas at China. Ito rin ang gitna ng kamakailang marahas na insidente. Sa Pilipinas, kilala ito bilang Ayungin. Noong 1999, nagpasya ang mga opisyal ng Pilipinas na ibaba sa ilalim ng dagat ang isang lumang barkong pandigma doon. Kasunod nito, nagpadala sila ng mga tropa sa nakaagapang na barkong pandigma. Ang mga tropang ito ay may layunin na magpakita ng lakas, nagpapalakas sa mga pag-aangkin ng bansa sa lugar. Mahalaga ang shoal ay matatagpuan sa loob ng eksklusibong ekonomikong lugar ng Pilipinas. Noong 2016, nagpasya ang tribunal na dahig na ang nagmamay-ari sa shoal ay hindi lumilika ng pag-aari ng eksklusibong ekonomikong zona sa paligid ng shoal. Maaring masabi mo ang problema, ang Second Thomas Shoal ay matatagpuan sa loob ng 9-dash line. Tinatawag ng China ang atoll bilang Renai Jiao at ito ay determinadong hindi papayag na kontrol ito ng Pilipinas nang hindi nila nilalabanan. Nagsimula ang tensyon sa partikular na lugar na ito bago pa man ang gobyerno ng Pilipinas ay pumalag sa ikalawang digmaang pandaigdig ang kanyang lumang barkong pandigma sa mga bulmunduking bahura. Ginawa nila iyon bilang tugon sa pagpapatayo ng China sa isang kalapit na bahura na tama lang na tinatawag sa Ingles na mischief reef. Hindi masaya ang opisyal ng China sa pangingilabot na ito. Noong 2014, hiningi ng mga opisyal na alisin ang barko. Hindi natupad ang kahilingan na ito, kaya sinisikap ng China na mapagtagumpayan ang hiling sa pamagitan ng puwersa. Kaya naman tumitindi ang tensyon dito. Gumamit ang China ng blokedang subukang magutom ang ilang mga tropang Pilipino na nakapo sa barko. Bilang tugon, nagpadala ang Pilipinas ng mga airdrop at ginagamit ang mga espesyal na barkong kayang maglayag sa mababaw na tubig na hindi abot ng mas malalaking barko ng China. Noong 2021, isinulong ng China Coast Guard ang mga bagay na mas malayo. Ang mga bangka ng supply ng Pilipinas ay patungo sa barko nang harangin sila ng barkong Chino. Ginamit ng mga barkong Chino ang makapangyarihang water cannon upang pigilan ang barkong Pilipino na makarating sa barko ng digmaan na may mga tropa at sila ay pinilit na umurong at sumuko. Ngunit iba na ang pangyayari ngayon dahil ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng kaparaanan para ipagtanggol ang ating bansa. Siya ay nakipag-alyansa sa United States of America, maging sa Canada
Australia at isa pa dito ang ilang mga bansang malalakas katulad ng Japan, South Korea at maging ang mga bansa sa Europa na kung ating makikita lalong tumindi ang tensyon sa lugar na ito. Kaya nga naman tila baga nais ng China na burahin ang Pilipinas dahil sa pangyayaring ito. Ngunit bago pa man nila ito gagawin ay sobrang handa na ng Pilipinas para kalabanin ang China dahil na rin sa mga modernong kagamitan natin ngayon na hindi na tayo basta-basta at ang malalakas na kaalyado katulad ng Amerika, Australia, Canada at ang Europa. Ngunit sa totoo lang kaibigan, nagpapahiwatig ito na malapit na ang katapusan ng mundo. Mga taga-Efeso 5 verse 15 to 16, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo ay makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Kaibigan, tayo ay magpursige na maging mabuti sa harapan ng ating Panginoong Diyos, makagawa ng mabuti at talikuran ang mga masasamang gawain. Ihayag natin ang ating mga kasalanan sa ating Panginoong Diyos at tayo lubusang patatawarin. Dahil kung iniisip natin malaki ang ating mga kasalanan, kaibigan, mas malaki ang pagpapatawad ng Diyos at pagmamahal niya sa atin. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na papasalamat sa inyo pong kapatawaran at pag-ibig sa lahat ng aming pong mga pagkakasala. Tanggapin niyo kami, Panginoon, dahil naniniwala kami na malapit na ang katapusan ng mundo. Malapit na ang pagpapahayag ng aming Panginoon Kristo sa mga alapaap. Tulungan kami at patawarin kami sa lahat ng aming pagkukulang pagkasala at salamat sa pakikinig ng aming mga panalangin sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.